Hello? Evening. Pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa ikalabindalawang pagpapasalamat para sa taong 2024 para bigyan ng buhay ang sitas na ipinagkaloob sa gabi ito. Ang bibigyan ko po ng buhay, yung Ebanghelyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, versikulo 12 hanggang 20. Ngayon po, kung aaralin natin, sino po ba yung mga nabuusap-usap dito sa 1:8? Walang iba, yung mga Parisiyo na nakakaalam ng mga kautusan, tagapagtanggol sila ng kautusan, na nangangatwiranan na ang ating dakilang Panginoon ay parang minamaliit nila. At ang pangalawa, ang ating dakilang Panginoon, na akala nila na nag-iisa lang. Pero hindi napapatid ng mga Parisiyo na ang ating dakilang Panginoon nagsasalita, sumasakanya niya ang Ama. Ibig sabihin, ang lahat ng mga ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon ay hindi mula sa kanyang sariling kalooban. Meron po siyang buhay sa kanyang sarili, pero yung kalooban ng kanyang mga ipinapahayag o ipinapangaral ay hindi mula sa kanya, kundi doon sa nagsubok sa kanya. Katulad din naman po yan ng mga tagapagpahayag. Marahil, kumukuha tayo ng lakas sa ating ipinapahayag, depende po sa Espiritu Santo na gumagabay sa bawat isa sa atin, na kung titingnan natin, ang lahat ng ating ipinapahayag ay hindi po nagmumula sa sarili nating kaalaman o karunungan, kundi kung ano yung ibinubuhos ng Espiritu Santo para ipaliwanag natin. Ibig sabihin, nananahan ang Espiritu Santo doon sa tagapagpahayag. Ganun po yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon. Pero po, ang mga Parisiyo ay makalaman. Ang kanilang mga ginagawa, walang iba, mga tuwiran sila tungkol sa mga salit-saling sabi ng mga matatanda at ganoon din sa kanilang mga kaugalian na ang ibinibigay nilang mga kautusan para gawin ng mga tao. Ang gusto nila, yung mga tao lang ang dapat sumunod, pero hindi sila kasabi. Kasi po ang mga Parisiyo, tinatawag na ipokrito o mga mapagpaimbabaw. Kaya ang tinitingnan nila, yung panlabas ng nakalagayan ng ating dakilang Panginoon at hindi nila nakikita yung laman ng mga mensahe ng sinasabi ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kukuha tayo ng ilang mga parte. Sabi dito, sa una, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kaliliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Ngayon po, sinasabi ng ating dakilang Panginoon na siya ang ilaw ng sanglibutan. Ibig sabihin, siya po ang nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng pamamaraan, nagbibigay ng mga aral o turo para itong mga nakatira sa sanglibutan. Walang iba yung sangkatauhan. Sa dinami-dami pa naman ng tao, walang iba, makasunod tayo.
makilala natin si Kristo at magawa natin yung kanyang mga turo o aral na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Nandiyan na po yung mga kasulatan. Napakarami ng mga limbag, iba-ibang mga version, iba-ibang mga salin, may Tagalog, may English, nandiyan na lahat. Na kung paano nagturo ang ating dakilang Panginoon, na dapat, kung siya'y nagsasabi na siya'y ilaw ng sanglibutan, lahat dapat na nananalig at sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Panginoon ay lumalakad din sa liwanag. Kaya po, tayo naman yung ilawan. Kung nananahan si Kristo sa buhay natin, makikita po yan sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Sapagkat magdiningas sa ating mga puso ang pananahan ng Diyos sa bawat isa sa atin, na walang iba ang iira dyan kung ang Diyos ay pag-ibig. Dapat kung nananahan ang Diyos sa ating mga buhay, dapat ang lahat ng ipinapakita natin pag-ibig sa kapwa. Wala nang iba pa. Sapagkat yun ang nagpupuno ng buong kautusan, ang pag-ibig. Kaya po, sa bagay na ito, nalito yung mga Parisiyo. Sinasabi sa kanya ng mga Parisiyo, nagpapatotoo ka sa iyong sarili. Hindi totoo ang patotoo mo. Binibintangan nila na ang ating dakilang Panginoon ay nagsasabi lang mag-isa. Pero ang sabi na natin, bagamat ako'y nagpapatotoo sa akin din, ay totoo na rin patotoo sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako paroon. Datapwat, hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako paroon. Totoo po, nasaan ba yung mga Parisiyo noong mga panahon ng ating dakilang tayo nung ipinanganak? Nawala ng tumanggap ng panahon na ipanganak ang ating dakilang Panginoon. Nang kabuhanan ni Maria, nasaan yung mga Parisiyo? Hindi ba nga walang pakialam? Kaya nangyari, nung ang ating dakilang Panginoon nag-umpisa ng mangaral ng salita ng Diyos, doon niya pinatutuhanan na ang Diyos na kanyang Ama ay nananahan sa kanya, na siya'y nagsasalita, hindi mula sa sariling kanya, kundi ang Ama na sumasa kanya ay nagsasalita at gumagawa ng mga mabubuting gawa. Pero hindi po yung nakita ng mga Parisiyo. Kasi ang ginagawa ng Parisiyo, humahatol sila ayon sa panlabas na kalagayan. Pero hindi nila nakikita yung mga malalalim na bagay kung bakit ang ating dakilang Panginoon nangangaral ng salita ng Diyos. Nangangaral ng kaharian ng Diyos. Na walang iba, parang itinuturo ng ating dakilang Panginoon na ang bawat tao na nananahan ang Diyos sa Kanya ay dapat ding gumawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, sa kalagayan natin, sasabihin natin, pinangungunahan tayo ng Diyos. Dapat, ang lahat ng ating mga ipinapahayag, pinatutuhanan at ginagawa ay hindi sumasalungat sa mga aral na ating ipinapahayag. Sapagkat, mangyayari po niyan, panlabas lang na o kaya pansarili lang na sinasabi natin na sumusunod tayo sa mga pero hindi naman nakikita sa pamamagitan ng tunay na aral na walang iba, makahikayang tayo ng mga taong lumapit sa Diyos. Dahil ayaw din natin mapahamak yung mga tao. Bagamat ang lahat ay nagkasala, pero mas iisipin natin o pahalagahan natin na sa kabila ng kanilang pagkakasala ay maibalik natin sa Diyos ang mga tao kung nananahan nga si Kristo sa ating buhay. Kaya po, ang ginagawa ng mga Parisiyo, sabi, nagsisihatol kayo ayon sa naman ako'y hindi humahatol sa kanino mang tao. Ito po, nung naparito si Kristo sa ibabaw ng sanlibutan, hindi niya po ginawa ang paghatol. Ang ginawa niya lang, itinuro niya na pagharian tayo ng Diyos, itinuro niya yung pamamaraan patungo sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, iniwan niya dito yung kanyang mga aral at turo, yung ibang milyon niya.
Na ito naman ang ating binabasa at pinapaliwanag at binibigyan ng buhay na kumbaga siyang magiging batayan ng ating pamumuhay. Kasi po ang paghatol, hindi pa ngayon, kundi sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon. Kung isipin natin, ano ba ang pamamaraan ng Diyos sa paghatol? Sa dinami-dami ng tao, papaano siya makatulan? Kung titingnan po natin, ang sino mang nagsisuko na sa Diyos, sumampalataya na sa Diyos, at kinikilala ang Diyos sa pagtutuwing bagay sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, meron po siyang tanda, walang iba, ang Espiritu Santo. Connected siya sa Diyos. Kaya kung ano man ang mga ginawa nating pagkakamali, yan po ay nakatalak sa buhay na walang hanggan. Kaya, kung titingnan natin, ang relasyon na pinag-uusapan dito, between man and God. Ibig sabihin, kung ano yung relasyon ng isang tao sa Diyos, dapat ganun din yung iba. Hindi yung titingnan yung mga diferensya ng ating kapwa. Sapagkat mas nauna pa tayong humatol kaysa sa ating dakilang Panginoon. Ang ating dakilang Panginoon na may panahon ang kanyang paghatol. Nung nandito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi pa siya naghatol. Pero ang tao, ngayon pa lang, humahatol na. Nakapat mali, sinasabi na agad mali. Dapat, kumbaga, ang Diyos mapagpahinuhod, hinahabaan ng pasensya. Dapat, maging batayan yun ang ating pamumuhay na maging mapagpahinuhod din tayo. Hinahabaan din natin ang ating pasensya. Nasabihin natin, na pagkamat napisod ang ating kapwa o nagkasala, marahil hayaan muna natin dahil ang Diyos nga, hinahayaan ang tao na nagkakasala. At kung nalulubog at humahango ulit, dapat ganun din ang pakikitungo natin sa ating kapwa. Dahil hindi natin alam. Kasi po, ang tao, nagiging katulad ng Parisiyo na humahatol sa panlabas na anyo. Halimbawa, nakakita ka ng pangit, sasabihin mo na agad na pangit, pero hindi mo alam, gabi-gabi pala siyang nananalangin, nakikipag-ugnayan sa Diyos, nananahan si Kristo sa kanyang buhay, tapos hahatulan natin, hindi po natin ginawa yun doon sa tao, kundi si Kristo nananahan doon natin sa kanyang ginagawa. Kaya kung si Kristo hindi po humatol, dapat hindi rin tayo hahatol. Kundi, sabi na, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, siya lang po ang may karapatan sa paghatol. Hahatulan tayo, depende sa aral na ating tinanggap, ating napakinggan, at hindi nating ginawa o ginanap, yun po, doon tayo hahatulan. Kaya po, dito sa Ebanghelyo na ito, ang ating dakilang Panginoon, nagpapahayag siya hindi mula sa sariling kanya ang kanyang mga sinasabi. Kundi kung paano ng kanyang ama nananahan sa kanya. At nalalaman niya kung saan siya nanggaling at kung saan siya paroroon. Pero ang mga Parisiyo, hindi yun nila nalalaman ng ating dakilang Panginoon ay lalang ng Espiritu Santo na ipinanganak ng isang birhen. Hindi po nila alam yan. At kung saan din naman paroroon ng ating dakilang Panginoon na siya'y nakaluklok na sa kanan ng Diyos. Dahil ang mga Parisiyo ay tinitingnan nila yung mga pamamaraan ng mga kautusan na iniwan sa kanila na ang tingin nila sa kanila na ipinagkatiwala ang mga kautusan ni Moises. Kaya kung titingnan po natin dito, ang Ebanghelyo na kapag tinanggap ng isang tao at pinagsikapan natin ingatan sa ating mga buhay at gagawin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po yung magiging daan upang kung paano natin, kung gaano karami ang mga aral na ating tinanggap, ganun din kabigat ang hatol na dadanasin natin. Lalong-lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Diyos dahil ikaw mismo ang nagsasalita at nagpapahayag. Kapag mali yung aral na itinuro, ipinahayag sa mga tao,
nakapahamak ka ng iyong kapwa. Kaya po, sabi nito, hindi ninyo nakikilala ako ni ang aking Ama. Kung ako'y inyong makilala, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Sinalita niya ang salita ito sa dakong kabagyaman na nagtuturo siya sa templo at walang taong humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Kaya po, kung ang ating dakilang Panginoon nagpapatutuo sa kanyang sarili, na ipinapangarap niya na ang kaharian ng Diyos, dapat mamuhay ang isang tao na pinaghaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ang ginagawa natin, Diyos po ang gumagabay niyan kung paano tayo mamuhay. Dahil tayo po'y templo ng Diyos. Kung nananahan ng Diyos sa buhay natin, dapat po ang lahat ng ating mga ginagawa, ang bunga po niyan kung ano ang pagkakilala natin sa Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, dapat ang bunga niya puro pag-ibig. Wala kang kaaway, wala kang kaalit, wala kang gagalit. Lahat kasundo mo. Lahat binibigyan mo ng pagpapahalaga ang kapwa. Kung nananahan ang Diyos sa buhay natin. Pero kung nariyan po at galit po at kung ano ang pang mga masasamang hada, masamang isipan, hindi po Diyos ang nananahan dyan, kundi pita ng laman. Dikta ng kalaban ng Diyos na magkakit mo ay ginagamit yung sarili nating karunungan, katalinuhan na kung titingnan po natin, hindi na tayo pinaghaharian ng Diyos. Dahil wala na yung pag-ibig. Kaya po, kung umiiral sa atin ang pag-ibig, doon po nananahan ang Diyos sa buhay natin. Katulad naman ni Kristo, na ang ginagawa niya, kung ano ang sinasabi ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Kung nananahan ng Diyos sa buhay natin, ang ginagawa natin, yung mga plano din ng Diyos. Na ang tunga niyan, walang iba pag-ibig. Now, wala kang kikilingan, wala kang pipiliin. Lahat pantay-pantay ang paningin mo sa ating kapwa. Kung baga, ituturing mo siyang pinakamamahal mong kapatid. Sabi nga, ibigin ang kaaway. Kung ipinalaglagay mo siyang kaaway, di ibigin mo, ipanalangin mo. Huwag mong libatin o tuyain o siraan ang puwit dahil kung ang Diyos ay nananahan sa buhay natin, dapat ang ginagawa natin, yung kalooban niya, hindi sarili natin kalooban. Lamang ang tao napapahamak po sa sarili ng haka, sa sarili din pag-iisip na kapag hindi tayo nagsisuko sa Diyos, wala pong puwang para makapanahan sa ating puso ang Diyos. Dahil, katulad ng sinabi ko ng isang araw, totoo, lahat tayo marami ng nalalaman. Pero, papaano mo lalagyan ang isang lalagyan na madagdagan ng alam? Siyempre, kung sa memory, magdidelete ka muna ng mga hindi mo naman ginagamit. Kung sa tubig, ito-compress mo siya, tatanggalan mo siya ng laman, bawasan mo ng konti, yung wala namang kwenta. Saka ka ngayon mag-absorb ng mga aral na baka madagdagan pa ang ating mga kaalaman. Ganyan po dapat. Dahil, sa totoo lang po, kung nakapix na ang ating paniniwala sa ganon, ang kaalaman po, walang hanggan. Ang karunungan ng Diyos, walang katapusan. Dapat ang pag-aaral din natin, walang katapusan. Dahil, ang kalalagyan ng ating buhay, papunta rin doon sa walang hanggan o walang katapusan. Dahil ang pinanggalingan lahat niyan, nagsimula sa walang kasimula at wala rin katapusan. Kumbaga, ang pakikisalamuhan lang natin dito sa ibabaw ng sanglibutan. Pamamaraan lang yan upang masuri natin sa ating sarili na meron pa ng Diyos na pinagkakailangan natin. Na binigyan tayo ng katawan, marupok, mahina, madaling magkasakit,
madaling magkaroon ng karandaman. Kung wala pong Diyos na tumutulong sa atin, o wala tayong kinikilalang Diyos na mamumuna sa atin, hindi po tayo tatagal dito sa ibabaw ng sanglibutan dahil mahina nga tayo. Kumbaga, ang pamumuhay natin ngayon, may limitasyon lang, may katapusan. Dahil, sabi nga, nagkasala kasi ang tao. Kaya ang tayo hinatnan po niyan, kamatayan. Pero ang sabi ng ating dakilang Panginoon, maliban na ang buti, mabuhay at mamatay ay hindi siya magmamana ng buhay. Maliban na ang tao dumanas ng buhay o mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan at mamatay, hindi niya tatanggapin ang buhay na walang hanggan. Kaya, yung pamumuhay natin ngayon, limitado na. Kinakailangan muna lahat mamatay sa tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya po dito, huwag natin gayahin yung ginagawa ng mga Parisiyo na palaging nagsusuri, tanong ng tanong, nagsasaliksik, kundi sundan natin yung halimbawa na sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Tingnan natin ang ating sarili. Ano ba ang patutungo ng Diyos sa ating buhay? Nanahan ba siya sa buhay natin? Kung nanahan siya sa buhay natin, ipagpasalamat natin kung ano yung mga ipinagkaloob sa atin. Pero yung makialam tayo sa iba, para na tayong Parisiyo niyan, na wala na mag-question ng mag-question sa buhay ng may buhay. Tayo po ay tinuturuan ng ating dakilang Panginoon na maging mapagpakumbaba. Tayo po ay tinuturuan na magmahalang sa isa't isa. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung kayo-kayo, mga kakagatan, mga lilipol kayo. Kaya, dito po, itinuturo sa atin in general, dapat po lahat tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Malang papunta lahat tayo doon sa direksyon na kung saan itinuro sa atin na ang buhay ay yun yung pinaka-target natin. Kaya magsusuko tayo. Katulad sa sinabi kanina sa unang aralin, i-surrender mo yung mga pag-aari mo. Ibig sabihin, kapag nandito ka sa templo, wag mong iisipin yung mga iniwan mo sa bahay. Dahil kung naging 50-50 yung tingin mo, nagsisimpa ka, nag-aalala ka sa iniwan mo, magiging katulad ka dun sa mayaman na maraming pag-aari. Na kumbaga, hindi nakapokus sa isa lang. Totoo, sumunod sa mga kautusan, pero yung ari-arian niya, nagpalagi pa rin niyang inaalala. Alalahanin natin, iiwan lang natin yan. Wala tayong kanadala pagdating, wala rin tayong maiuuwi at alis natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro, tama na siguro yung pagkikibati natin sa oras na. Salamat po sa Diyos at alaman ang ating mga kahilingan, karaingan, idulog po natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang gabi po sa bawat isa.